Matatag K-10 Curriculum GMRC 4 Quarter 1 Week 8 Sariling kamalayan sa mga mabuting kaugaliang Pilipino. Ang mga mabubuting kaugaliang Pilipino, mga pamamaraan ng pagpapahalaga sa mabubuting kaugaliang Pilipino. Nakapagsasanay ng pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng mga gawain na nagtatampok sa mga Pilipinong nagsasabuhay ng mabuting kaugalian. Natutukoy ang mga pansariling taglay ng mga mabuting kaugaliang Pilipino. Halimbawa, masayahin, madasalin, masipag. Naipaliliwanag na ang sariling kamalayan sa mga mabuting kaugaliang Pilipino ay mahalaga upang may aangkop ang mga kilos at pag-iisip na kataytangi sa lahing pinagmulan. Na isa sa kilos ang mga tinataglay na mabuting kaugaliang Pilipino. Unang araw, maikling balik-aral. Sabihin kung tama o mali at bakit ang sumusunod na mga kilos ugnay sa pangalaga ng mga punong kahoy. Unang bilang, hindi naaapektuhan ang punong kahoy sa mga ilaw na ipinupulupot sa kanilang mga sanga kung Pasko. Sagot, mali. Mainit ang mga ilaw at nakakaapekto sa mga puno kapag ipinupulupot natin ng mga Christmas lights ang kanilang mga sanga at dahon. Maaari itong ikamatay ng puno. Tama lang na pagbawalan ang pagpako sa mga kahoy ng mga campaign materials. Sagot, tama. Ang pagpako ay nagsusugat sa puno at nagiging sanhi ito ng pagpasok ng sakit at pagkabulok. Katlo, madali lang palitan ang punong kahoy kaya hindi dapat pagbawalan ang pagputol nito. Sagot, mali. Inaabot ng 20 hanggang 30 taon bago maging mature ang isang puno. Maghawa ng bokabularyo. Ano kaya ito? Kamalayan, kaugalian, sariling kamalayan? Piliin ang angkop na sagot sa mga salaysay sa ibaba. Unang bilang, tumutukoy ito sa kaalaman o pag-unawa ng individual o komunidad sa kanyang damdamin, opinyon, at karanasan at pagkakilala ng nasa paligid nila. Sagot, kamalayan. Ikalawa, ito ay mga gawain, tradisyon o pamumuhay na kadalasang ginagawa ng isang grupo ng tao. Ito ay nagpapakita ng mga pag-uugali ng isang komunidad. Sagot, kaugalian. Katlo, ito ay ang personal na pag-unawa at kaalaman ng isang tao tungkol sa kanyang sarili, kanyang karanasan, at mga opinyon. Ito ay ang sariling pagkilala sa kanyang pagkatao. Sagot, sariling kamalayan. Pilipino ba ako? Gagawin ang mga gawang araling ito ng dalawahan o magkakatabing mag-aral. Tutukuyin na mag-aral ang kaugaliang Pilipino at kaugaliang puti o Western o kaugalian ng mga puti. Una, makapamilya. Kaugaliang Pilipino. Individualistic. Kaugaliang puti. Mataas na tingin sa sarili, kapangyarihan ang bayang kinabibilangan. Kaugaliang puti. Mapangatwiran sa magulang. Kaugaliang puti. Mapanindigan sa karapatan. Kaugaliang puti. Mapagsarili o independent. Kaugaliang puti.
Matibay ang loob. Kaugaliang Pilipino. Masayahin at magiliw na kasama. Kaugaliang Pilipino. Marunong makisama at makibagay. Kaugaliang Pilipino. Maganda ang loob. Kaugaliang Pilipino. Makadiyos. Kaugaliang Pilipino. Pinahahalagaan ang personal na kalayaan. Kaugaliang puti. Magalang lalo na sa matatanda. Kaugaliang Pilipino. Makikinig at makikisabay sa kantang Manupo. Kalawang araw. Kaugnay sa paksa isa ang mga mabubuting kaugaliang Pilipino. Ang kaugaliang Pilipino ay bahagi ng ating kultura. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kaugaliang ito, nahuhubog ang ating kamalayan sa pagka-Pilipino. Ang ating mga gawi ay humuhubog sa individual na pagkakakilanlan bilang miyembro ng lipunang Pilipino. Sa pagsasabuhay ng kaugaliang Pilipino, nauugnay tayo sa kaugalian ng ating mga ninuno na ipinamamana mula sa henerasyon hanggang sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Ito ay nagpapalakas sa pagkakaisa ng pamayanang Pilipino. Ang kaugaliang Pilipino na nakikita sa pakikitungo, ritual, seremonya o iba pang mga aspekto ng pang-araw-araw na buhay na ugnay sa pagka-Pilipino. Ang sumusunod ay mga kaugaliang natatangi sa mga Pilipino. Una, malapit na ugnayan sa pamilya. Isang kaugaliang Pilipino ang pagsasama-sama ng pamilya sa iba't ibang okasyon tulad ng mga pagdiriwang, kainan, at simpleng pagsasama sa bahay. Ito ay nagpapakita ng kanilang pagpapahalaga sa bawat isa. Para sa mga Pilipinong mahalaga ang pagsama-sama dahil sa pagbabahaginan ng mga karanasan, mga kwento, at kabigatan sa buhay. Nagpapalakas ito ng ugnayan sa pamilya. Sa oras ng pangangailangan, ang mga miyembro ng pamilya ay nagtutulungan at nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Maaring ito ay tulong sa mga gawain sa bahay o pinansyal, depende sa pangangailangan ng bawat isa. Sa kulturang Pilipino, malaki ang pagpapalaga sa mga nakatatanda. Ang mga miyembro ng pamilya ay may tungkuling alagaan ang kanilang mga nakatatanda bilang pagpapakita ng respeto at pagmamahal. Mabuting pakikibagay at pakikisama. Ang pagkakaroon ng kakayahan na makisama ay nagpapakita ng respeto sa kapwa Pilipino. Sa pamamagitan ng pakikibagay, ipinapakita ng isang tao na nirerespeto niya ang damdamin at opinyon ng iba. Ang pakikisama ay nagpapalakas ng ugnayan at nagtataguyod ng harmonya sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagtanggap at pagrespeto sa mga kaibigan, kapamilya at katrabaho, mas nagiging maligaya at masaya ang pagsasamahan. Sa pamamagitan ng pagtulong-tulong at pagbibigay suporta sa isa't isa, mas madali para sa mga Pilipino na makamit ang kanilang mga layunin. Ang mga individual na marunong makisama, natututong magpapakumbaba, magpatawad at maging maunawain dahil nakikisama, nagsisikap na gampanan ang tungkulin. Ang mga ito ay nagtataguyod ng mas mahusay na relasyon at nagsisilbing halimbawa ng mabuting pag-uugali. Ang pagkamasayahin at magiliw. Ang pagiging masayahin at magiliw na kasama ay nagpapalakas ng samahan at pagkakaisa sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagiging masayahin at positibo, nagkakaroon ng magandang atmosfera at mas madali ang pagbuo ng magandang ugnayan sa kapwa. Ito ay nagpapakita ng paggalang at pagpahalaga sa damdamin ng iba na nagbubunga ng mas mabuting komunikasyon. Ang pagiging masayahin ay may positibong epekto sa kalusugan. Ang pagtawa at pagiging positibo ay nagpapababa ng stress at nagpapalakas ng immune system at nagbibigay daan sa malusog na pamumuhay. Ang maaliwalas at magiliw na pagkitungo sa mga kasamaan
ay nagpapakita ng kagandang asal at nagbibigay daan sa mas malalim na pagkakaibigan. Ang mga pista, selebrasyon at kasayahan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapasalamat sa pagpapala at pagdiwang ng mumunting tagumpay sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Ang pagkamakadiyos at takot sa Diyos. Para sa maraming Pilipino, ang kanilang pananampalataya sa Diyos ay nagbibigay sa kanila ng gabay at patnubay sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa sa harap ng mga hamon at pagsubok. Ang relihiyon ay isang mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng mga Pilipino at nagbubuklod sa kanila bilang isang komunidad. Ang mga aral ng pananampalataya ay nagtuturo sa mga Pilipino ng mga moral na prinsipyo at batayang gawain tulad ng pagmamahal sa kapwa, pagbibigay, at kabutihang loob. Ito ay nagpapalakas sa kanilang pagiging mabuting mamamayan at nakikibahagi sa pagpapalaganap ng kabutihan sa lipunan. Ang mga aral ng pananampalataya ay nagtuturo rin sa mga Pilipino ng pagiging responsableng mamamayan at pagmamalasakit sa kapwa. Ito ay nagpapalakas sa kanilang pag-unawa at pagkilos sa pagtulong sa mga nangangailangan at sa pagiging mabuting halimbawa sa kanilang komunidad. Makatao. Ang pagiging makatao ay nagpapahiwatig kahandaan na magmalasakit, magbigay, at magbahagi ng oras at pera sa iba. Ang Pilipinong kaugaliang makatao ay nagpapakita rin ng paggalang at pagpapahalaga sa dignidad at karapatan ng bawat tao. Ito ay pinapakita sa pamamagitan ng pagtanggap at pagpapakita ng respeto sa iba't ibang paniniwala, kultura at pamamaraan ng pamumuhay. Gawang aralin 3, Salaysay buhay. Hatiin ang klase sa 5 pangkat. Bawat pangkat ay bubunot ng isang kaugalayang Pilipino at magsasadula ng isang sitwasyon araw-araw na buhay sa bahay o paaralan. Ipapakita sa dula ang pagsasabuhay ng kaugalayang Pilipino at mga ugnay ng mga katangiang nabunot. Rubric sa pagmarka. 3 araw. Kaugnay sa paksa 2. Mga pamamaraan ng pagpahalaga sa mabubuting kaugaliang Pilipino. Ang pagsasabuhay ng mga kaugalayang Pilipino ay may malaking epekto sa pagpapalago at pag-unlad ng individual. Ito ay naglalagay ng halaga sa ugnayan, pagkakaisa, at pagkamapagkumbaba na nagbubunga ng masiglang komunidad at pagkakaisa sa lipunan. Ang sumusunod ay mga pamamaraan ng pagpapalago ng ating kamalayang Pilipino. Una, pagbibigay panahon at pagkipagkwentuhan sa mga matatanda. 2, pagbibigay prioridad sa pagsasama-sama ng pamilya. 3, pakikiisa sa mga proyekto at gawain sa pamayanan. 4, pagiging bukas sa pakipagkaibigan at pakipag-ugnayan sa mga taong may naiibang paniniwala. 5, patuloy na pag-aaral sa sariling kalagayan, kultura at kasaysayan ng sariling bayan. Gawang aralin 3. Nakasali o ginagawa. Nagawa nyo na ba ang ganito? Lagyan ng check ang nagawa ng inyong pamilya sa simbahan o pamayanan. Storytelling kasama ang lolo o lula. Family camping. Nakibagi sa camping ng mga kabataan. Naunang bumati sa bagong kaklase. Nagpakain o nagpamigay ng tulong. Nakilahok sa paglinis ng kapaligiran. Nag-imbita sa bahay ng dayuhan o may ibang paniniwala. Nagtanggol ng binubuli. Nagibahagi sa pagtitipon ng barangay. Nagmamano sa mga nakatatanda sa tuwina. Tumulong sa matatanda na may kapansanan. Nagbigay ng upuan sa matanda. Hiking kasama ang pamilya.
nagdasal o nagdarasal kasama ang pamilya. Parating gumagamit ng po at upo. Masaya sa pagtulong sa gawaing bahay. Basahin ang kwento, si Juan at ang kanyang pagtulong sa kapwa. Pagtatalakay ng kwento. Ano-ano ang pinagkakaabalahan ninyo matapos ang klase? May nakita na ba kayong matanda o taong may kapansanan na nahihirapan sa daan? Ano ang ginawa ninyo? Bakit? Ano kaya ang pwedeng mangyari kung hindi tinulungan ni Juan ang matanda? Kung ikaw si Juan, tutulong ka ba sa matandang hindi mo kilala? Bakit? Ano-ano ang mga magagandang dulot ng pagtulong ni Juan sa matanda? Ano-ano ang mga dahilan kung bakit tayo nag-atubiling tumulong sa mga taong nangangailangan? Babalikan ang kanta sa simula ng aralin at punan ang mga mag-aral ang mga puwang ng mga kilos at gawa na angkop at ugnay sa araling ukol sa mabuting pag-ugali ng mga Pilipino. Gagawin ito ng pangkat at kakantahin ang bawat pangkat ang kanilang gawa sa harapan ng klase. Lalagyan nila ng pamagat ang kanta ayon sa kanilang mga sagot sa puwang. Halimbawa, pamagat, tutulong ako inay, tutulong ako itay. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Bawat mag-aaral ay mag-iisip at magdadala ng larawan na nagpapakita ng pagsunod sa panganimpayo ng kanilang magulang alinsunod sa panatang makabayan. Ang bawat pangkat ay gagawa ng poster ng panatang makabayan na may larawan na mga gagawin ng bawat kasapi ng grupo. Bibigkasin nila ng sabayan at madamdamin ang panatang makabayan sa harapan ng klase at sasabihin ang mga gagawin ng bawat isa bilang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan at magulang. Rubric sa pagmarka. Pagninilay sa pagkatuto. Suri sa sarili. Susuriin at mamarkahan ng mag-aaral ang sarili ukol sa pagsasabuhay ng mga kagwaliang Pilipino. Gabay sa pagmarka sa sarili. Pagsasabuhay ko ng mga kaugaliang Pilipino. Una, parati akong gumagamit ng po at upo at ang katulad ng mga salita kapag nakipag-usap sa mga matatanda. Kalawa, ako ay nagmamano at nagpapasalamat sa aking mga magulang. Katlo, binibigyan ko ng panahong bisitahin at kausapin ang aking mga lolo at lula. Apat, isinasapuso ko ang mga payo at aral ng aking mga magulang. 5. Sinisikap kong magpakumbaba at umunawa sa makasapi ng aming pamilya at mga kamag-anak para sa magkaroon kami ng mabuting relasyon. Rubrics. Pagsusulit. Basahin ng mabuti ang bawat tanong. Isulat sa sagotang papel ang tamang sagot. Unang bilang. Alin sa mga gawain sa ibaba ang kaugaliang Pilipino na nagpapakita ng kanilang pagiging masayahin at magiliw? Tamang sagot. Kakayahang ngumiti at magpatawa sa iba-ibang sitwasyon. Kalawang bilang. Ano ang pinapahiwatig ng pagiging madasalin ng mga Pilipino? Tamang sagot. Kanilang pinapahalagahan ang pananampalataya sa Diyos at umuhugot ng lakas mula dito. Katlo, paano ipinapakita ng mga Pilipino ang kanilang takot sa Diyos? Tamang sagot, hindi gagawa ng masama sa kapwa. Ika-4, ano ang kaugaliang Pilipino na nagpapakita ng pagiging magiliw sa mga bisita? Tamang sagot, pagmamalasakit
at magalang na pakikitungo sa mga bisita. Paano na ipapakita ang pagmamalasakit ng mga Pilipino sa kanilang pamilya? Tamang sagot, pagsasaalang-alang sa kalagayan at damdamin ng bawat miyembro ng pamilya. 6. Alin sa mga salaysay ang pagsasakilos ng mabuting kaugaliang Pilipino? Tamang sagot, ipinapakita ang mga magandang ugali ng mga Pilipino. 7. Paano ipinapakita ang pagiging mapagpakumbaba bilang isang mabuting kaugalian ng Pilipino? Tamang sagot, pag-amin sa mga pagkukulang at pagkakamali. 8. Aling kilos ang kasama sa mga halimbawa ng pagtulong sa kapwa? Tamang sagot, pagtuturo sa isang estudyanteng nahihirapan ng libreng tutorial. 9. Anong konsepto ang ipinapahayag ng pagmamalasakit sa kapakanan ng bayan? Tamang sagot, paggawa ng mga aksyon para sa ikabubuti ng komunidad o bansa. 10. Aling kaugalian ang may uugnay sa pagiging makapamilya? Tamang sagot, pagbibigay panahon at prioridad na magkasama ang pamilya. 11. Sa anong paraan maipakikita ang pagkamakatao? Tamang sagot, pagtulong at pag-alalay sa isang taong natumba sa daan. 12. Alin sa sumusunod ang nagpapamalas ng mabuting pakikibagay at pakikisama? Pagsisikap na unawain at kaibiganin ang mga kasamahan. 13 at 14. Alin sa mga sumusunod ang hindi kaugaliang Pilipino? Dalawang sagot. Prangka at nangatwiran sa magulang na parang kaedad lamang. Pababayaan ang bisita sa sala habang kumakain. 15. Alin sa sumusunod ang hindi dapat gawin para mapalawak at mapalalim ang kalaman sa pag-uugaling Pilipino? Tamang sagot, pag-aaral sa kaysaysayan ng ibang lahi. At dyan, nagtatapos ang ating leksyon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikibahagi. Hanggang sa muli!